Hello pong muli mga kababayan, nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po, dito po sa Tambayang Makabayan. Bago po tayo mag-umpisa magkomentuhan, magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat, saan man bansa o sulok ng mundo tayo naroon. Naway maingatan tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga katambay, samahan niyo po ako. Ito pong dalawang congressman talagang hindi po makamove on mga katambay, talagang nahandun pa rin po sila sa sinasabi pong paninira at gusto po talaga nilang ang Vice President ay gisahin nila sa kanilang Quadcom Committee sa Kamara mga katambay. At hindi po rito sa sinasabi po na sinabi ng Vice President na willing siya at handa siyang harapin kung anumang impeachment ang ipapataw sa kanya ng Kamara. Lalo po ng mga nag-file po ng impeachment sa kanya. Pero itong dalawang congressman sa pangunguna po ni Paulo Ortega V at saka po ni Representative Jay Kong-hun ng I think Zambales po ito mga katambay, representative sa Zambales, ay talagang sinagot po nila ang sinabi po nung mga nakaraan ng Vice President na handang-handa siya sa impeachment. Pero ito po ang matinding masagot po nitong dalawang congressman. Pakinggan po natin at komentuhan po natin mga katambay. Itong mga congressman na naharap po sa napakalaking issue po ng kaperahan ng bansa. Sila po ang dapat po na imbestigahan sa ginagawa po yata nila kung paano po nila manduhan ang pera ng bayan. Pero sa Vice President pa rin po sila nakatutok. Hindi po sa ginagawa pong anomalya yata ng ating kaperahan mga katambay. Lalo sa budgeting, di po ba? Pakinggan po natin ang dalawang congressman mga katambay. Again, it is another lip service ng ating Vice Presidente. Dahil nakikita naman natin na napakadaming pagkakataon na kailangan niya magpaliwanag, hindi naman siya nagpapaliwanag. Ngayon, ang sinasabi na naman niya na through impeachment, makakapagpaliwanag siya. Pero nakikita naman natin, inisnab niya ang hearing sa Kongreso, inisnab niya ang hearing sa NBI, hindi siya nagpupunta, hindi nagpapakita, tapos sasabihin niya na ang tamang venue ay ang impeachment. So, hindi na natin maintindihan kung ano ba talaga ang gusto ng ating Vice Presidente. Maraming pagkakataon na po pwede siyang magpaliwanag, hindi siya nagpapaliwanag. So, mahirap talaga pag magpaliwanag kung hindi mo talaga alam kung paano mo ipapaliwanag yung mga ginagawa. At sana malinawan yung kanyang pag-iisip at binabati natin siya ng Merry Christmas at Happy New Year. Well, tama po siya. Pero ang problema, pag wala pong impeachment, sana naman po siya sasagot. So, baka wala na naman. So, siguro mas maganda po na gawa na lang, hindi po salita. Salamat po. Nakita po natin mga tambay, paano daw po kung walang impeachment? Ibig sabihin, wala kayong matibay na ebidensya para po doon sa mga ginagawa nyong hearing at binibintang nyo po sa Vice President na sinasabi nyo anomalya about sa kanyang confidential fund at yung kanyang budget na sinasabi nyo nung panahon na siya ay secretary po ng DepEd. Di ba? Kasi kung talagang matibay ang inyong sinasabi, mga congressman, na may corruption ginawa ang Vice President, napakatagal nyo na po isinampa ang impeachment at yung sinampa po ng mga makakaliwang grupo na sumusuporta yata sila sa CPP, NPA, NDF, sana po yan, isang matibay rin po yan. At yan po ay inyo pong sasamahan yan. Bakit kaya hindi nyo samahan? At parang lumalabas ngayon sa inyong bibig na kung paano kung walang impeachment. Paano? Dahil wala naman talaga kayong matibay na ebidensya na ang Vice President ay nag-corrupt at may ginawang anomalya sa pondo ng bayan. Di po ba? Napakahirap po kasi ang plano lang po ninyo sa tingin po ng taong bayan ay talagang demolition job lang sa Vice President, politically motivated, at syempre, political harassment, at syempre, para siraan nyo na siraan sa media, at siraan nyo sa Kamara, dyan po sa inyong committee, dyan nyo po gigisahin, at yung sinasabi nyo na pati NBI, Vice President yan.
Matalino po yan, di ba? Nakaharap kayo nakatapat. Hindi po pangkaraniwang Vice Presidente ang Vice President Sara Duterte. Alam niya ang batas. Alam niya, sumusunod siya sa batas. May proseso ang batas. Hindi tamang proseso ng batas ang pinagagawa nyo. Puro pagbibintang, paninira ang ginagawa nyo sa committee ng Quadcom Committee. Unang-una, nakikita ng Vice President na biases ang ginagawa nyong hearing, mga katambay. Di po ba? Ano ang sabi ng mga Pilipino? Kung talagang hinahanapan nyo ng korupsyon ang Vice President sa kanyang pondo, lalo sa confidential fund, bakit hindi nyo kalkalin, umpisahan din o isabay? Isabay nyo rin sana na imbestigahan ang 4.56 billion na ginastos ng Pangulo ng Bansa sa loob lamang ng 2 buwan ng kanyang intelligent and confidential fund. Di po ba? Gigil na gigil tayo sa confidential fund ng Pangulo ng Vice President, pero tahimik tayo sa confidential fund ng Pangulo. At ganoon din po, nananahimik po tayo sa mga confidential ng ibang sangay ng gobyerno, katulad po ng Speaker at ng Senate President at ng mga LGUs. At baka pati kayong mga congressman ay may confidential fund. Extraordinary fund at syempre may mga travel fund pa, mga katambay. Gigil na gigil kayo. At syempre ngayon, kayo ang dapat po, sa totoo lang, di po ba mga kababayan, sila po ang dapat ngayon imbestigahan sa ginagawa po yatang kaperahan nila sa ating bansa, mga katambay. Ibang klase po sila ngayon. Ang ginagawa po nila sa budget po natin, mga kababayan, ay talagang sobra-sobra po yata kalalaki, mga kababayan. Dahil yung ginawa po nila na hindi maipaliwanag at hirap na hirap po sila ngayon. Dahil yung ginawa po nila ngayon, paano po lumobo ang kanilang budget, mga katambay. Ito po ay isang napakalaking usapin po ito sa taong bayan. Dapat po ito ipaliwanag nila. Nung proposal budget po nila, na wala pang BICAM ay tumataginting na 16 billion 0.34 lang. Napakalaki na po nito. Ito pong 16.34 billion para po sa isang House of Representative na gumagawa lang po ng batas legislative, ay ubod na po ng laki nito para po sa kanila. Pero dinagdagan pa po ito ng mga congressman. Ginawa pa po nila ito na 33.67 billion. Dinagdagan po ito sa BICAM pa lang, mga kababayan. BICAM, humigit kumulang po na 17.32 billion ang nilobo sa BICAM ng kanilang pondo, mga katambay. Ang dahilan nila rito, walang investigasyon ito. Walang investigasyon ng mga congressman dito dahil kailangan iayos o i-referend o gawin ang House of Representatives. Matindi. Pagdating sa Vice President, kailangan sagutin. Dapat ito rin ay kailangan sagutin at ipaliwanag saan nyo dadalin ang isang damukal na pera ng bayan, mga katambay. Isang damukal yan, Congressman Gutierrez, Congressman Konghun. Ano po gagawin natin dyan? Yan po ba'y kapakipakinabang sa taong bayan? At dapat ang pag-usapan lang yung Vice President pagkadating po sa pondo po ninyo, ay wala po tayong pag-uusapan. Ganun po ba? At yung ginawa po natin, matindi. Matindi rin po ang ginawa ninyo. Na sa BICAM ay tanggalan nyo po ng budget ang DepEd, ang PhilHealth. At ang DepEd ay bawasan nyo rin ng 11.5 billion, mga katambay. Ibang klase, no? Pero nakatutok lang po sila sa Vice President. Ibang klase itong mga congressman na ito. Yan, paano mo ipapaliwanag yan, mga kababayan? Pagdating sa pera, kontrolado po nila. Kaya nga sinasabi ng Vice President, kontrolado po ng 2 tao sa Kamara. At ganun din po, meron din pong tao na kasama kumukontrol sa Senado, mga katambay. Ang ginagawa po nila sa ating kaperahan, lalo po sa budget, every year, ay ginagawa po nilang ganito po ngayon. Sila po ang nasusunod, lalo po kung saan ilalagay ang pera ng bayan. Nakita po natin, yung kanilang ahensya, ganun po kalaki ang dinagdag. Naging 30 plus billion. Biriin niyo po kalaking pera yun, no?
Yung 16.34 billion naging 33.67 billion. Ganon po katindi po sila, mga congressman. Ano po ito? Ano po ang gagawin niyo po natin dito? Tapos dinagdagan po din ninyo ang mga congressman. Dinagdagan din po ninyo ang DPWH na hindi bababa. Ang dinagdag niyo po sa DPWH ay 288 billion. Bakit? Kayo po ba ang mga kontraktor nito? Kayo po ba ang mga mangungumisyon dito? Di po ba? Kasi alam naman po natin ang mga DPWH ay pangkaraniwan po dyan, karamihan po dyan, mga congressman po. Ang mga kontraktor po yata dyan o nangungumisyon, katulad po sa Senado. Yung pinaputok po ng isang senadora Villar na sila doon sa Senado ay napakarami raw po nangungontrata at nangungumisyon. Trabaho yan ng mga mambabatas daw yata, mga katambay. At ganun din po yata sa mga congressman, mga nangungumisyon, mga katambay. Kaya gustong-gusto nila yatang palakihin din ang pera sa DPWH, mga katambay. At syempre, may bago po silang plano. Ang Pangulo ay may bago na naman pong proyekto na flood control, mga katambay. Yung pinakamagandang flood control naman ang plano nila ngayon. Kaya pinakamagandang pera na naman ang ibubuhos ng taong bayan dyan sa pangunguna po ng DPWH at syempre po ang mga hindi kumikita ng mga congressman sa pera ng bayan. Kaya dito po nakakaano lang po, nakakalungkot lang po at nakakabwisit dahil makikita mo ang mga mambabatas, akala mong concern sa pera ng bayan, lalo po sa Vice President na talagang hindi nila tinatantanan at hindi naman nila madala sa impeachment dahil nakahanda kasi. Dahil mismo kasi ang mga congressman, alam po yan. Napakarami po kasing hawak na bala at ebidensya ng Vice President kung sino talaga ang totoo. Kung sino talaga ang totoo na corrupt, magnanakaw sa ating bayan. Di po ba? Antimano, hawak ng Vice President. Hindi magsasalita ang isang Vice President na 2 tao lang ang kumukontrol ng pera sa House of Representatives kung wala siya ebidensya, mga kababayan. Real talk po yun. At hindi niya sasabihin yun na kontrolado ang pera ng bayan, ng speaker at saldi ko kung wala siyang matibay na hawak na ebidensya. Di po ba? Ngayon, nakita po natin lumabas. Totoo ang sinasabi ng Vice President. Kontrolado po ng 2 tao ang pera ng bayan. Nakita niyo po? Sila po ang nagmamando. Sila ang naglalagay. Sila nagpapalaki. Walang magawa. Walang magawa ang taong bayan. Sila lang. Nakita niyo po, pati pondo nila, lumobo na mahigit sa doble. Sila lang ang gumawa nun sa BICAM. Ganon din po ang Senado, mga katamay. Napakatitindi, di po ba? Kaya lahat ng sinasabi ng Vice President, paano mo i-impeach? Paano niyo po i-impeach ang isang Vice President na hawak niya lahat? Ang kanyang mga pinasabog, meron siyang mga ebidensya. Katulad ng hawak niya ebidensya sa DepEd. Pati ang First Lady, lagi kong sasabihin, may hawak na ebidensya ang Vice President. Naka-video, meron siyang video. At ang First Lady ay kumukolekta rin yata ng pera sa ahensya ng mga gobyerno na galit ang Vice President. Kumukuha ka ng pera sa gobyerno na hindi ka naman halal ng bayan. Di ba? At wala kang karapatan dahil wala kang trabaho sa gobyerno. Di po ba? Kaya nga po, hindi po nila yan talaga maipupus, mga katambay. At ayaw nilang imbestigahan ang Vice President sa mga pinaputok po nito, sa mga pinasabog po nito. Napakarami pong dapat imbestigahan sa mga pinasabog ng Vice President, lalong-lalo po dito sa Kamara. Pero hindi nila gagawin yon kasi sila ang unang puputukan ng mga ibubulgar kung ito'y gagawin po nila at gagawin po nilang hearing, i-hearing po nilang mga congressman ang mga pasabog ng isang Vice President ay marami pong lalabas na baho, aalingasaw kung sino talaga ang talagang mga magnanakaw sa ating bayan, mga katambay. Kaya lang, yung sinasabi nga na inyong lingkod, never nilang gawin ito, mga kababayan. Hindi nila gagawin kasi sila mismo ang tatamaan. Dahil ngayon, nabubunyag na po sila ngayon.
dinadala lang nila, yung sabi nga ng Vice President, dribble sila ng dribble para lang yung issue ng korupsyon, issue ng droga ng Pangulo ay malihis po at hindi po ito mapag-usapan. Dinadala po nila ito sa pamilya Duterte, lalo po sa Vice President, na yung issue na walang kamatayan, dinadala nila, pero sila naman po ang nakakarma. Kinakarma po sila, mga kababayan, dahil yung issue na sinasabi nila ang isang Vice President ay magnanakaw, pero nakikita ng taong bayan yung pera ng bayan kung saan lang napupunta ang napakalalaking numero at kung sino ang may posibilidad na magnakaw nito, mga katamay. Napakalaki ng tsansa na pwede itong nakawin di umano ng mga politiko, yung mga programa na kung saan nila dinadala. Dahil mismo ito, programa po, binawasan nila ang budget daw ayon sa Senadora Amy Marcos, yung ating 4-piece. Pero naglagay naman sila ng malaking pondo, budget, sa kanila namang akap, mga katambay. Tingnan niyo po yon. Meron na pong proyekto ang gobyerno, matagal na, ang 4-piece, pero binawasan nila ng how many billions. Tapos, meron sila ngayon ipatutupad na bago na pwedeng magamit sa vote buying. Ayon yan sa mga eksperto na nagsusuri. Magagamit po yan kahit sabihin po natin na ang kokontrol niyan at ang magpapatupad niyan ay DSWD, malabo pa sa sabaw ng pusit yan dahil dadaan yan sa LGUs at syempre po, nahandyan na po ang gapangan dyan, mga katamay. Bagong umahawakan ng pera na sinasabi nilang pantawid gutom o support sa mga maliliit ang kita, kung ano man ang tawag nila dyan, ay nahando na po ang susunod na kabanata na lalabas po na may politiko po na magmamando dyan. Yan ang lakaran sa ating bansa. Matagal na panahon na po yan. Nagagamit po ang pera ng bayan sa pamumulitika. Di po ba? Lalo kung sino at kung sino ang nakaupo. Kaya itong mga congressman ito, kala mong kay gagaling, walang itinatagong mga korupsyon ang kanilang institusyon. Itong si Congressman Kong Hun at si Congressman Ortega, mga katambay, hiyang-hiya naman tayo sa kanila para itutok po nila ang Vice President ay talagang hindi umaaten at hindi sumasagot sa mga gusto nila dahil gusto po nilang ang Vice President ay nilalaro nila para ito ay yung sinasabing scripted. Kailangan nilang banatan ng walang kalubay-lubay. Hindi nila lulubayan itong banatan sa kanilang komite. Hanggang ang mga tao ay sabihin na totoo na itong Vice President ay may ninakaw, may korupsyon. Pero hindi naman nila ito madala sa sinasabi na yung gustong mangyari ng Vice President na impeachment. Ituloy nyo na po yan, mga congressman. Huwag na po kayo matakot. Dahil kung talagang totoo lahat ang ibinibintang nyo sa Vice President, gagawin nyo po yan. Ididiretso nyo na po sa impeachment yan. Di po ba, mga kababayan? Kung talagang totoo na ang Vice President ay magnanakaw at maraming kinuhang pera sa kabangyaman ng ating bansa, eh napakadali po yang i-impeach. Real talk. Di ba? Kaya lang, wala Olats, mga kababayan. Kaya po, gagawin na lang po nila sa paninira sa kanilang institusyon, magre-release ng statement sa media para po sabihin ng isang Vice President kung ano-ano ang kanilang palalabasin na kesyo natatakot, kesyo ayaw humarap sa kanilang komite. Pero, abogado kasi abogado ang Vice President. Alam niya kung saan po patutungo at alam ng Vice President kung ano ang ginagawa ng mga ito. Lalo itong mga congressman na maraming sasagutin sa bayan, mga katambay. Pagka po ang Vice President na naging presidente ng bansa, itong mga congressman na ito, napakarami po ito na sasagutin at napakarami investigasyon po ang mangyayari po sa institusyon na ito. Lalo po ngayon, alam ng Vice President kung paano po ginagawa nilang control, pagmamando, sa pera ng bayan. Kita po natin, mga katambay, kung ano nangyayari sa ating bansa. Kaya lang, nakakalungkot lang, ang sinasabi natin na
Yung makakatulong sana para ito'y maging maayos ay puro tulog. Napakarami nating mga politiko, hindi natin alam bakit hindi kumikibo, mga tulog. At ang ating mga militar, ating mga kapulisan, sa ganitong nangyayaring sistema ng ating kaperahan, pera ng bayan, pero nananatili pa rin po silang tulog, mga naghihilik, mga kababayan. Bakit kaya? Bakit kaya? Yan din ang malaking tanong ni Kamanong. Bakit kaya walang kumikibo? Tanging mga Duterte lang po ang kumikibo sa ating bayan. Sila lang po halos, mga katambay. Merong kumikibo, pero sa pamumulitika pa rin nila ginagamit. Kunwari, concern, pero sa totoo lang, hindi naman. Dahil gusto lang nila makabudol muli, makakuha ng boto. Kaya dito po mga katambay, good luck na lang po sa mga congressman na ito. Dahil ang mga Pilipino, ang galit ng mga Pilipino ay gagawin po ito sa botohan. Ito pong ginagawa po ng mga congressman, mga senador sa ating bansa, sa ating kaperahan, na makikita po nila ang galit ng Pilipino sa susunod na taon sa halalan. Dahil kung ano po ang kanilang itinanim, share rin po nilang aanihin mga katambay. At kung ano po ang kanilang mga kasinungalingan, ay babalik din po sa kanila yan mga katambay. Ganun po talaga ang sinasabing may karma nga raw po. Di po ba? Dahil ang karma, sabi nga po, ay nahandyan lang yan. Ang mga katambay, hindi po nawawala daw yan. Kaya makikita po natin kung ano ang resulta, kung hindi lang po ang ating mga kababayan ay magpapadala sa sinasabing sistema ng pera-pera, bayaran, wala pong saysay na ito po ay makabalik muli. At sigurado pong hindi makakabalik sa mga pwesto itong mga ito. Maging matalino lang po tayo. Kung tayo ay sinusuhulan ng pera, mga kababayan, pwede natin kunin yan. Pero yung tamang politiko ang ating iboto. Napaka-importante po yan para po sa susunod nating mahenerasyon. Kasi nakita mo na kung paano sila magpatakbo ng 3 taon, 6 na taon. Susundan mo pa ba? Uulitin mo pa ba? Mga katambay, kakarampot na pera lang ibibigay sa'yo. Ipagpapalit mo yung bilyon-bilyon, daan-daang bilyon, trilyon na pera ng bayan, ang mapapakinabangan naman nila kaya o di kaya. Di po ba? Isip-isip po. Isip, maging matalino po tayo para po sa susunod na henerasyon ng ating lahi at para rin po sa ating kinabukasan, mga kababayan. Muli po, maraming salamat po sa mga naagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagla-like, share, comment, and subscribe. Maraming salamat po mga kababayan. Sa muli po, ingatan nawa po. Paalam. Bye-bye.